Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Ang sabi po dito ay crypto sell-off are almost over. Ayan, kung check po kasi natin yung crypto markets, lahat po ng mga cryptocurrencies ay nagsisibagsakan. Ayan, kaya tinawag po itong crypto sell-off. Ayan, maraming nagbebenta. Kasi kumbaga maraming nagbebenta, natatalo yung mga bumibili. Ayan, kasi mas malakas yung puwersa ng mga nagbebenta ay syempre ang mangyayari diyan ay babagsak yung presyo. Ayan, kaya crypto sell-off daw po ngayon. At yan ang maganda po rito. Ayon rito ay papalapit na yan papalapit ng matapos ang sell-off na ito. Yan. Ay ayon po yan sa yan isa pong sikat na global banking na si JP Morgan. At ayan na nga, sana nga ay magkatotoo ito. Kasi marami na pong mga investors, lalong-lalo na yung mga weak hands. Ayan, yung mahihina yung kanilang kamay sa pagko-hold ng mga cryptocurrency ay sila na ay sumusuko. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan na nga, sabi rito ng JP Morgan, sila po ay nagre-research. Ayan, sila po yung nag-research, nag-conduct ng pagsasaliksik dito. At ayon po sa naging resulta ng kanilang research na ito, ay yung recent crypto sell-off na ito or ang pagbagsak ng mga cryptocurrencies ay malapit na pong matapos. Ayan, ibig sabihin ay malapit na itong magkaroon ng reversal or ito ay malapit nang magkaroon ng ito ay malapit nang makabawi yan at bumangon at ito naman ay patungo sa paakyat na direksyon. Kaya parang sinasabi po nila na isa po itong magandang opportunity para makapag-accumulate ng mga cryptocurrencies kasi nasa mababang presyo ito. Kaya parang ang aking naiintindihan dito ay parang sinasabi nilang bumili na tayo sapagkat ito ay nasa mababang presyo yung mga cryptocurrencies at malapit na itong magtapos. Yan, yung mga mababang presyo na ito ay malapit nang matapos at ito naman ay papunta sa paakyat na direksyon. At ayan, ang sabi rito ay increased demand for Bitcoin future contracts. Ayan, marami po ang nangangailangan ng Bitcoin future contracts. At ito raw po yung nagbibigay ng indikasyon sa market optimism para umakyat ang market price nito. Yan po ang naging basihan, isa sa mga naging basihan ng JP Morgan. Yan, alam naman po natin na si Bitcoin, lahat po ng yung mga galawan po kasi ni Bitcoin, kung pag gumagalaw si Bitcoin, ay ginagaya po yan ng halos lahat ng mga cryptocurrencies. Kaya kung ano yung nangyayari kay Bitcoin ay nakaka-apekto po ito sa galaw na rin ng ibang mga cryptocurrencies. Kaya ayan, una pong bumagsak yung nangyari po kasi rito, unang bumagsak si Bitcoin. Pagkatapos ay sumunod na rin yung ibang mga cryptocurrencies. Despite no set timeline, the report notes a slowdown in price decline, hinting of a potential market trend reversal or market reversal trend. Yan na nga. Napansin raw nila na medyo humina raw or nagdahan-dahan yung pagbagsak ng market price ng mga cryptocurrency. Yan, kasi nung biglang nag-umpisang bumagsak si Bitcoin, ay mabilis po ang lalaki po ng mga bearish candlestick na nabuo.
Yan, at ang bilis ng kanilang pagbagsak. Pero nitong mga nakalipas lang na araw ay napansin daw nila na medyo parang humihina na yung pagbagsak ng mga cryptocurrencies. Kaya yan, isa na rin daw po itong hint yan or palatandaan na ang market ay nagbibigay ng isang signal na maaring ito na ay magkaroon ng market trend reversal. At ayan po, Bitcoin future interest, a key indicator. Ayan, yung future interest po nila na dito kay Bitcoin. Yan, marami pong nagkaka-interest ngayon kay Bitcoin. A recent report that cites JP Morgan Research points out that there has been an increase in Bitcoin futures trading activity. Ayan, marami po palang nagtitrade dito kay Bitcoin sa future. Yan po yung dito sa futures trading. Diyan po yung pwede tayong mag-buy and sell. Parang katulad rin po ito ng forex trading. Yan yung futures. Kung pag umaakyat ang market price ni Bitcoin ay magbubukas lamang tayo ng long entry position at tayo ay kikita. Ngayon, kung pag bumabagsak naman ang market price ni Bitcoin ay magbubukas tayo ng short entry position at tayo ay kikita sa pagbagsak ni Bitcoin. Yan, ganyan po ang futures trading. Predict po natin kung saan patungo ang market price ng isang crypto asset. Kaya kung tama yung ating naging prediction ay kikita po tayo. Pero kung pag nagkamali naman po tayo, sabi natin na yung ating analysis ay paakyat si Bitcoin. Ayan. Paakyat si Bitcoin sa mga susunod na araw. Kaya nagbukas po tayo ng ating long entry position dito. Ngayon ang nangyari ay bumagsak pala siya. Ayan, nagkamali tayo. Ngayon ay mag-i-incur naman tayo rito ng loss. Ayan, matatalo. Diyan naman po tayo matatalo. Kaya ang Bitcoin futures trading ay kailangan po nating dapat ay magaling po tayong mag-analyze sa future direction ng isang crypto asset. Kaya yan yung Bitcoin futures trading na ito ay napansin raw ng JP Morgan ayon sa kanilang pagsasaliksik na dumami po yung mga traders. Yan, mga traders po ang yung aktibidad ng traders po ang dumami. It suggests that the uptick in activity might signal market stabilization following a period of recent sell-off. Yan, yung nakikita raw po nila na aktibidad na ito ay maaring isa itong signal para magkaroon ng stabilization. Yung pag sinabi nating stabilization ay magiging stable po ito or hindi ito gaanong ito ay gagalaw sa normal. Ayan. Kasi hindi po talaga masasabi po nating hindi normal yung galaw ng isang market kung pag malalaki po yung at saka mabilis yung paggalaw nito. Ayan. Pero yan sa pamamagitan raw po ng pagdami ng mga future traders, yan sa futures trading ay ito raw ang makakatulong para ma-stabilize ang market ng cryptocurrency. At ayan na nga mga ka-crypto, sana nga po ay magtapos na ang crypto sell-off na ito. Basta syempre kayo ay nakapag-accumulate na kahit ano pang cryptocurrency yan na hino-hold ninyo, maging Bitcoin, Ethereum, ayan, maski Shiba Inu pa yan o Pepe. Ayan, pero kay Pepe may problemado po tayo ngayon kay Pepe. Ayan, basta yung mga reputable, mga magaganda na mga cryptocurrency. Yan. Siguruhin ninyong kayo ay nakapag-accumulate na dyan. Kasi yan, ayon po kay JP Morgan, ay malapit nang matapos ang sell-off nito. Yan, yung mababang bentahan nito. Kasi kung nagsimula na po itong makaakyat or umakyat, ay wala na. Medyo matagal-tagal ulit bago tayo makabili sa murang presyo nito.
At ayan po ang tungkol sa balitang ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.